Amen. Sige po, remain standing po. Totoo po yun. This year po, we are celebrating our 9th year anniversary. Ilan po dito masaya? Okay, so we will be celebrating the whole month of August because month of August po ang ating anniversary. Alright, pero hindi na po muna tayo mag-celebrate ng anniversary ngayon. Next year po, may pasabog tayo. So let's be ready. 10th year natin next year. So we will be celebrating it next year. Ilan dito excited? Tama ba? Okay, ilan dito nakaten ng sold out? Amen. So nakaten kayo ng sold out. Okay? Most likely, okay? Malamang sa malamang, baka ganun uli ang gawin natin next year sa ating anniversary. Ilan dito excited? Tama ba? So magre-ready tayo, matinding gagawin ni Lord sa atin. Amen? Diba? Sige po, let's pray. Lord, salamat po. At naniniwala kami, may mensahe ka sa amin sa umagang ito. Dalangin ko, Lord God, nakausapin mo kami. And again, we are so thankful and grateful sa iyo, Panginoon, for bringing us to where we are right now. 9 years of favor, 9 years of your faithfulness, 9 years of your provision sa amin. Hindi madali, Lord God, di namin kaya, pero sinamahan mo kami. Kaya kami ngayon ay nandito sa kung saan kami naririto ngayon, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na patuloy ka pang magiging mabuti, magiging tapat sa amin habang kami ay tuloy-tuloy ding sumusunod at naglilingkod at nagpapagamit sa iyo ng may buong puso, buong katapatan, O God. Holy Spirit, muli samahan mo kami. Salita mo po ang mapag-usapan, mapag-aralan at maiuwi namin sa aming mga bahay at buhay. Lord God, sa araw na to, O God. We love you, we honor you, we praise you. Kausapin mo kaming lahat, even yung mga nasa online. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. You may now be seated. Alright. So again, this is the 9th year. Grabe, 9 years na tayo. Amen? Tama ba? Okay? Meron po ba dito mga ano? Can I see the hands? Mga nakasama pa namin ever since 9 years. 9 years na po. Okay? Oh, grabe. Yung mga nandito pa nung first anniversary. Tama ba? Clubhouse days. Alright? Tama? Okay. Grabe si Lord. Diba? First anniversary natin. Naka-catering tayo. Amen. May nag-sponsor. Amen? Diba? Okay? And you know, 9 years. Meron ba? Can I see? Meron ba 8 years? Sino ba mga nakasama namin 8 years? Okay? Wow, 7 years. Tama, okay. Diba? Sino yung kahapon lang namin kasama? Joke. Alright, well, kung kayo po ay matagal na namin kasama at kahit bago pa, kami po ay nagpapasalamat sa Lord, pinadala kayong lahat. Amen. Regalo po kayo ng Diyos sa amin. Tama, at kayo pong lahat ay sagot sa panalangin namin since nung inumpisahan ng Diyos ang gawaing ito. Tama. Isang bagay lang pinangawakan ko nung tinawag ako ni Lord, tinawag kami ni Lord mag-asawa. Lord, tinawag mo ako para magtayo ng church at alam ko ikaw magpapadala ng mga tao na mga kasama ko in building, okay, your kingdom of God. At kayo po yung lahat yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? You know what? Gaano kalaki yung chance na magtatagpo tayong lahat? Hindi naman namin po kayo kilala. Tama? Wala naman tayong connections eh. Hindi naman tayo magkamag-anak, di tayo Facebook friends. Okay? Di ba? Di ba? Hindi nyo naman ako kilala eh. 9 years ago, 5 years ago, 3 years ago, 2 years ago. Tama? Okay, hindi tayo lahat magkakakilala. Pero alam mo, pinagtagpo tayong lahat ng Diyos. Bakit? Kasi may plano ang Diyos na malaki. At gusto tayong pagsama-samahin ng Diyos. Ang tawag po dyan ay divine appointment. Amen? Tama? Grabe. Okay, imagine mo paano kung hindi mo nakasama yung katabi mo ngayon. Tama? Okay, di ba? Di ang saya mo sana, okay? Di ba? De, joke lang po. Di ba? Alright, ilan po dito masaya na siya po ay, alam mo, pinadala ni Lord. Amen? Tama. Okay? Maganda nang si Lord ang nagpadala sa'yo kaysa naman yung kabila ang nagpadala sa'yo. Tama? So since this is our 9th year anniversary, di ba, yung whole month of August, we will be celebrating a theme. Meron po tayong tema at ang tema po natin for the whole month is the favor of God. Amen? Because di naman tayo makakarating sa kung saan tayo nandito ngayon kung hindi dahil sa pabor ng Diyos. Favor ni Lord na tayo ay umabot sa 9 na taon, pero hindi lang tayo basta tumagal bilang simbahan. Tumagal tayo, di ba, the year by year, tumataas, tumitindi ang kapangyarihan ng Diyos na pinaparanas niya sa atin. Amen. Nag-start tayo ng clubhouse, tama ba? Baklas Kabit, napunta sa bahay lang muna namin, tapos napunta, di ba, sa isang simbahan na parang garahe, tapos dinala tayo ni Lord sa kung saan tayo nandun. Amen? Tama ba? Maraming tumagal, pero tumagal lang sila na pare-parehas. Pero tayo habang tumatagal, lumalago tayo. Pabor yan ng Diyos sa atin. Amen?
Di ba, yung mga nakasama namin, di ba, lalo po shoutout ko lang si Kuya Dars, okay, yung pinaka-pogi sa Life Giver Binyan, according sa kanya, okay? Di ba, self-declaration yan, okay, joke lang po. Tama ba, naalala ko dati, di ba, ang dami namin kasama na walang-wala before, totoo lang, baon pa nga sa utang yan before. Amen? Tama? Alright, pero di ba, okay, naalala ko kasama ko yung nagmi-ministry, nababasa kami lagi ng tricycle, okay? Ay, ng tricycle, ng motor. Tama ba, pupunta kami sa ministry, hindi na kami tutuloy. Bakit? Kasi basa na kami buong katawan namin. Amen? Di ba? At wala kami ibang magamit. Pero ngayon, pag tinanong ko siya, okay, Dar, saan tayo pupunta? Anong sasakyan gagamitin natin? Wow. O, di ba? Mayabang pa din, okay? Di ba? Joke lang po. Amen? Pero alam mo yon, favor ni Lord yun eh. Ang dami namin nakasama, tama ba? Youth dati, ngayon gagraduate na. O yung iba graduate na. Yung iba walang trabaho, ngayon may trabaho na. Yung iba walang kumpanya, ngayon may kumpanya na. Pabor lahat ng Diyos. Amen? Tama ba? At nakikita natin, okay, na marami pang gagawin si Lord sa atin. Ilan dito gusto pang maranasan ng pabor ni Lord? Amen. May mga kasama tayo dati, magjojowa lang ngayon, mag-asawa na. Amen. Kalain mo yun, away lang ng away dati, ngayon mag-asawa na. Okay, huwag niyong tingnan. Dito nga ako nakatingin eh. Tama ba? Okay, kaya yung away ng away dyan, ako, mag-ingat kayo. Amen. Hindi lang kayo magbabate, magpapakasal pa kayo. Diba? Alright. Sabi ng isa pamira, oy, hindi ko naawayan to. Okay. Diba? Grabe si Lord. Amen? Ilan po rito masaya na naglilingkod sa Panginoon? May ba? Okay, isa sa pinakamasaya nangyari po sa akin, sa buhay ko, ay nung nakilala ko si Lord at naglingkod ako sa Panginoon. Amen? So, favor of God. Thank you, Jesus. So, this very morning po, we'll be talking about the first part. Okay, 4 na part po yan. At 4 na tao, pag-uusapan natin sa buong buwan, na mga tao na talagang, alam mo yon, nakakuha ng pabor ng Diyos. So we will be talking about paano nila nakuha ang pabor ng Diyos, okay, at anong naging resulta nung nakuha nila ang pabor ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang may pabor ng Diyos? Amen? Di ba? Pabor. Por pabor. Okay, ano ba ibig sabihin nun? Okay. Ayun. Alright? Sige po. Okay, so part 1 po, pag-usapan natin, favor of God upon the life of Noah. Alright, ilan dito nakakilala kay Noah? Tama ba? Okay, life group ko po yan. Okay, si Noah. Alright, iba. No, Noah in the Bible, di ba? Yung gumawa ng Titanic. Okay. Di ba? Nung gumawa ng arko. Genesis 6 verse 9, ang sabi po ng Bible, okay, this is the account of Noah. Alright, unang panahon pa lang may account na. Pero hindi Facebook account yan. Okay, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. Okay, so ibig sabihin nun, right-handed siya. Okay. Kanan daw siya eh. Okay. Yun, hindi naintindihan ng iba. Paliwanag niyo yan. Okay. Diba? Noah was a righteous man. Aina was a left. Okay. De, joke lang. Alright. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked faithfully with God. Ganda. Tama ba? May isang tao na, alam mo yon, lumakad ng tapat kasama ang Diyos. Alright? So the Bible says that this is the account of the man who got the favor of God. Ito raw ang account. Pag sinabing account sa Bible, kumbaga, ito yung description niya. Ito yung pagkakakilanlan sa kanya. Ganito siya dinefine ng Bible mula nung araw ng kapanganakan niya hanggang araw ng kamatayan niya. Tama? Alright, ang sarap nun, no? Tama ba? Nung pag pinag-uusapan ka ng tao, whether buhay ka pa o patay ka na, at pag pinag-usapan ka, ano ba yung account niya? Ano ba yung account ni Brian? Ano ba yung account ni Ann? Ano ba yung account ni Rachel? Tama? Ano ba yung account? Tama ba? Hello? Anong account mo? So, this is the account ni Noah. At kapag binalikan siya at pag pinagkwentuhan, ito lagi na pag-uusapan sa kanya. Paano mo gustong pag-usapan? Tama ba? Okay? Hello? Alam mo, may mga tao, di ba, na pag pag wala sila at nasa likod, may mga tao, di ba, na pag nakatalikod sila, pinag-uusapan sila ng tao. Tama ba? At wala kang magagawa. Alam mo, wala tayong magagawa pag-uusapan tayo ng tao. Kaya lang, di ba sabi, hindi kasi binabackstop nyo ako eh. Totoo lang, totoo. Di ba, kung namuhay ka ng tama, kahit backstopping ka ng tao, wala naman silang masasabing masama sa'yo eh. Pero the reason why may nasasabi silang masama sa'yo, kasi namuhay ka rin naman ng masama. Tama? Pero alam mo si Noah, totoo lang, okay, kahit backstabbing siya ng tao, kahit pag-chismisan siya ng mga tao, alam mo si Noah,
iisip pa sila na kung anong gagawin nila. Kailangan nilang gumawa ng kwento para lang siraan si Noah. Kasi wala talaga silang makikita. Because he was blameless among the people of time, among the people of his time. Sarap noon, tama ba? Okay, nung wala kang takot na, sige, pag-usapan niyo ako, whether nasa likod, o nasa harapan, nasa gilid, o kahit nasan kayo. Whether nasa taas ko kayo, nasa ilalim kayo, bahala kayo. Pero wala naman kayo mapag-uusapang pangit sa akin. Because I did my best to live right with God. Tama? Sarap noon. This is the standard account of a man. This is the account of a man who got the favor of God. At pinapakita rin sa atin ng Bible that this is the standard account of any man who wanted to get the favor of God. Ilan dito gusto makuha ang pabor ng Diyos? Tama ba? Gusto mo makuha ang pabor ng Diyos? Nako, binigyan na tayo ni Lord ng criteria, ng example, ng standard. Diba? Ng isang tao na makukuha o makakakuha ng pabor ng Diyos. Ayan daw yun. Okay? Noah and his family made themselves known as a man and as a family who got the favor of God. Sinigurado ni Noah na siya makikilala at ang buong pamilya niya ay makikilala at pag-uusapan sila bilang isang tao, bilang isang lalaki, bilang isang tatay, bilang isang ama, at bilang isang pamilya na nakakuha ng pabor ng Diyos. Gandang nakilala kayo like Henry C., pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Ganda. Tama ba? Okay? Diba? Nakilala kayo bilang pinakagwapong lalaki at pinakamagagandang pamilya sa buong, ang ganda nun eh. Tama ba? Okay? Pamilya, tama ba, na nakuha ang mundo ng industry ng pag-aartista o kaya industry ng pagninegosyo. Ganda, maganda lahat ng yan. Pero sabi ni Noah, may isa akong bagay na gusto kong makuha at makilala kami bilang isang pamilya na nakuha o nakakuha ng pabor ng Diyos. Grabe, ganda ng account. Amen? Sana wag lang bank account at magandang account sa bangko ang pangarapin natin. Maganda yung account mo sa bank account. Tama? Okay? Kasi, di ba? Maganda rin yung profile picture mo sa Facebook account mo. Pero sana lalo pagandahin mo yung account mo sa harapan ng Diyos. Amen? At ang malupit nito, ang favor of God, makikita natin na si Noah, nakuha niya yung favor of God actually sa hindi magandang sitwasyon. Ang favor of God pala ay hindi nakukuha sa panahon na maganda yung sitwasyon mo. Diba? Because we think, diba, na hindi, okay, madaling makuha ang pabor ng Diyos kasi kapag maganda yung sitwasyon mo. Pero actually, yung favor of God, tama, ay nakukuha hindi sa panahon na sagana ka, hindi sa panahon na maganda nangyayari sa karir mo, sa negosyo mo, sa personal life mo, sa spiritual life mo. Tama, yung pabor ng Diyos ay nakukuha sa panahon na hindi maganda yung sitwasyon. Ang favor of God ay nakukuha sa panahon na magulo, madilim, masakit, mabigat ang iyong pinagdadaanan. Kaya I wanna tell you, kung ngayon ang feeling mo nasa pinakamabigat, pinakamahirap kayong sitwasyon, you are experiencing a great financial crisis. You are experiencing right now decline in your career. Kumbaga parang, bakit ganito yung nangyayari ngayon sa career ko? Parang dapat paangat ako at parang pabagsak ako. Kumbaga, kung nakakaranas ka ngayon ng matinding struggle kayo within the family, ba't ganito buhay namin? I wanna tell you, you are in the exact position to get the favor of God. Amen. Bakit? Because ang historical setting po ng Genesis 6:9, o kaya ang historical setting ng buhay ni Noah, nung nakuha niya ang pabor ng Diyos, ay ito. Atras tayo ng konti. Genesis 6 chapter 6, 5-8. Okay, para lang po makita nyo setting. Nasaan si Noah noong time na nakuha niya ang pabor ng Diyos. Wala siya sa panahon, wala siya sa Starbucks na umiinom siya at nag-order siya ng lahat ng kape na gusto niya at pakain-kain, pa-chill-chill lang. Wala siya sa panahon, tama ba, na nag-around the world siya at pa-post lang siya ng mga pictures niya sa Instagram. Tama ba? Okay, na nararating niya ang magagandang lugar. Noah ay wala sa isang sitwasyon na ang ganda-ganda. In fact, Noah was in the greatest darkness. Nasa pinakamadilim siyang tagpo ng buhay niya. Ito yung background. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Noah lived in a generation na walang taong gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Ayan yung background. Ang sabi ng Bible that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Paano ka mabubuhay ng tama kung ikaw ay napapaligiran ng mga tao na walang ibang inisip kundi gumawa ng masama? Hello?
Paano mo kukunin ang pabor ng Diyos kung lahat ng tao sa paligid mo, araw-araw kang binubwisit at ini-stress? Hello? Kakainis kayong lahat. Alam mo, galing ako ng church, gusto ko magbago, pero pag uwi ko, ganito dadatnan ko. Sounds familiar? Tama ba? Para bang ikaw yan na nagsasalita every Sunday? O baka mamaya, pastor, inunahan mo naman yung linya ko, sasabihin ko. Mamaya ko pala sasabihin niya pag uwi ko eh. May kasama ba ako dito? Grabe yun, no? Ito yung background ng panahon ni Noah. Every inclination. Ano ibig sabihin ng every inclination? Bawat kibot, bawat kutob. Tama ba? Bawat andar ng isip niya, bawat tingin ng tao. Wala silang planong gumawa ng mabuti. Di nila naiisip gumawa ng mabuti. Ayaw nilang gumawa ng mabuti. Ito ang buhay ng mga tao nung panahon ni Noah. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Next slide. Dumating na ang Diyos sa point na sabi niya, sana di ko na lang ginawa ang tao. The Lord regretted that He had made human beings on the earth. Gaano kasama ang mundo, even yung Diyos na gumawa ng mundo. Nung time na nagkasala si Eva at Adan, di naman nagsisi ang Diyos, ba't ko pa ginawa si Adan? Tama? Nung time na pinatay ni Cain si Abel, di naman nagsisi ang Diyos, ba't ginawa ko pa itong mga to? Tama, hindi eh. Pero pagdating dito, sabi ni Lord, ay wala, grabe na to. Tama ba? Okay? Sa Rupa May version, ay, todo na to. Tama ba? Go, go, go lang sila sa pagkakasala. Tama? Grabe yun, sabi ni Lord, ayoko na. The Lord regretted that He had made human beings on the earth. And His heart was deeply troubled. Hindi na troubled si Lord doon nagkasala, kinain ni Eva at Adan, yung pinagbabawal na bunga. Hindi na troubled, okay, si Lord nung pinatay ni Cain si Abel. But God was troubled in the days of Noah. His heart was deeply, hindi lang sa troubled, deeply troubled. Kaya anong sabi ng Bible? So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race. Yun. I have created. Alright? Diba? Sabi ni Lord, uubusin ko na, gugunawin ko na ang buong sanlilika na ako mismo ang gumawa. And with them, the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. Sama ko na lahat ng hayop. Bakit? Yung tao naman, asal hayop din eh. Tama? Lahat ng mga gumagapang, kaya mag-ingat lahat ng mga gapang ng gapang dyan. That move along the ground. For I regret that I have made them. Sisisi ako. Tama? Ba't ko ginawa? Next slide po. Tama? Pero sa bandang dulo may bawi. But Noah found favor in the eyes of God. Ito yun eh. Alam mo kailan lumabas si Noah? Lumabas si Noah sa panahon na nagngingit-ngit sa galit ang Diyos dahil sa sama ng mundo na nakikita niya. Tama ba? Pwede pala yun eh. Pwede palang may isang lumabas na maganda sa gitna ng magulong-magulo at pangit na sitwasyon. Pwede pala yun. Tama ba? Hello? Okay, literally, Noah was a rose among the thorns. Tama? Alam mo ano yung sabihin nito? Makakita tayo parati ng kasamaan sa mundo. Meron at masama talaga ang mundo. Huwag kang mag-expect. Mapoprostrate ka, madidisappoint ka. If ang pananaw mo, dapat wala na ako nakikitang kasamaan sa mundo. No, mali yan. Alright? Because as early as the days of Noah, sobrang sama na ng mundo. Kung akala mo masama yung mundo ngayon, ako. Okay? Tama ba? Mas masama pa na ang mundo dati pa. Gugunawin na nga ni Lord eh. Tama? So ano ibig sabihin? Parati ka makakita ng kasamaan sa mundo. Pag gising mo, makakita ka ng masama. Paglabas mo, trabaho, biyahe, kung saan-saan. Hindi ka mag-fail na makakita ng kasamaan sa mundo. Parating may pangit na bagay kang makikita. Laging may pangit. Huwag mo tingnan ang katabi mo. Okay? Tama ba? Alright? Hindi, parating may pangit na bagay kang makikita na nakakainis at nakakagalit. Oh, there's no such thing as a life na, alam mo yon, wala kang makikitang nakakairita. Meron. Sarili mo nga, naiirita ka eh. Sa ibang tao pa kaya. Tama ba? Ilan dito naiirita sa sarili niya? Tama ba? Hello? Plancha ka ng plancha ng book mo, pagkatapos biglang, tatayo na naman. Alright? Di ba? Kojik ka ng kojik. Di ka naman. Sa sarili mo nga, naiirita ka eh. Sa iba pa kaya. Tama? May gusto ba ako dito?
Sa kabila, pero makinig mabuti, pero sa kabila nun, huwag mong hayaan na mabulag ka ng pangit na nakikita mo at hindi mo na makita ang magandang bagay sa paligid mo. Tama? Si Lord ay nasa peak na. Di ba? Kumbaga parang, anong sitwasyon mo, anong naiisip mo, or ikaw ba, kaya mo pa rin bang kontrolin ang sarili mo kapag umabot ka na doon sa piksok-dulan ng galit mo? Yung umabot na sa pinaka-highest limit yung pagkapikon mo. Di ba? Ilan dito naranasan mo na yung nasagad ka na ng todo na talagang kada kibot na lang ng tao sa paligid mo, nabubwisit ka na. Yung damay-damay na lahat. Tama ba? Yung galit na galit ka na sabi, ikaw, lahat, teka lang, wala akong ginagawa, okay? Di ba? Yung kakapasok mo pala, biglang pagpasok mo ng pintuan, ikaw, dumating ka pa. Teka lang, kakarating ko lang Wala pa akong ginagawa. Di ba? Abot ka na eh. But you know what? Imagine mo, God was in the peak of His anger, that He was about to destroy the human race, everything that He had created. Tama? Pero alam mo, di ba, hindi hinayaan ng Diyos na mabulag siya ng nakakagalit na nakikita niya, na hindi niya na makita yung isang bagay na maganda. Kahit pa ang tindi-tindi ng galit ng Diyos, nakita niya pa rin yung kabutihan ni Noah. Tama ba? Hello? So ano lesson sa atin dito? Tama ba? Yes, may makikita tayong pangit, pero mo, hayaang yung pangit na nakikita mo, yung nakakainis o yung nakakagalit, nakakadismaya, ay mabulag ka at hindi mo makita yung kabilang side ng buhay na, may maganda pala. Tama ba? May maganda pa palang nangyayari sa buhay ko. Minsan tayo, pag problemado na tayo, ano ba naman yan? Grabe ka naman. Ang ending mo, Lord, di ba, sisisiin mo na si Lord. Bakit, Lord? Ganto naman. Teka lang, nakalimutan mo, relax. May ginagawa ko maganda, hindi lang puro pangit. Tama? Hello, lagi yung sinasabi, wag lang one-sided lagi ang tingin natin sa buhay. Amen? Kasi si Lord, pwede niya ng one-sided. Iyan mo na si Noah, isa lang naman yan, bubisit na ako Tama ba? Ubusin ko na lahat ng ito. Tama? Pero hindi Ano ibig sabihin nito? Mabuti, ang ganda po nito. Alright? Kahit pa, mas marami yung pangit na bagay na nakikita mo at kahit pa nag-iisa lang yung magandang bagay, sapat na yon para sumaya ka at humupa ang galit mo. Can you imagine Noah versus the world? Tama? Galit si Lord sa buong mundo. Pero yung galit ni Lord sa buong mundo, pambihira, humupa dahil lang kay Noah. Grabe ang mga Noah. Tama ba? Hello? Tama? May kusap pa ba ako dito? Ilan dito naiintindihan yung pinag-uusapan natin? Pwedeng magalit, yes, pero wag mo na mangayaan sa tindi ng galit mo, nakalimutan mo makita yung magandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Magalit ka sa mali, pero pag nakakita ka ng tama, stop ka na. Tama ba? Mainis ka, yes, mairita ka, pero pag pinakita sa'yo ni Lord, may maganda, Lord, sorry po, into ka na. Tama ba? Hello? Tama ba? Napahinto ng Noah, okay, yung galit ng Diyos at yung plano ng Diyos na wasakin ang buong mundo totally. How did Noah became favorable in God's eyes? Alright, because nung time ni Noah, walang ibang nakitang mabuti ang Diyos. Tama? Sa mundo. Alright? Except nung nakita niya si Noah. Si Noah ang nag-provide ng isang bagay na hinahanap ng Diyos sa mundo. Tama? Naghahanap si Lord ng kabutihan, wala siyang makita Tama ba? Naghahanap si Lord ng kaayusan, pero wala siyang makita. Until nakita niya si Noah. The whole world made God angry. But Noah gave God the reason to smile. Grabe. Alam mo yung galit na galit ka biglang. Tama? Okay? Yung gusto mo ng manapak. Tama, tapos biglang, okay. Tama ba? Alright? Noah served as God's comforter in times when God was so disappointed to all that he is seeing in the whole world. Grabe yung Noah. Diba? PowerPoint po. Kaya alam mo, grabe si Noah. Noah, the pacifier of God's anger. Okay? Diba? Pacify napahupa niya yung galit ng Diyos. Ilan dito pag nakikita ka ni Lord, umuhupa ang galit ng Diyos? Tama ba? O ilan dito pag nakikita ka ni Lord, tingin mo lalo siya nagagalit? Tama ba? Hello? Ilan dito pacifier? Okay? Tama ba? Alam mo yun, yung nilalagay sa nilalagay sa baby. Okay, yung chupon. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo.
Mukha bang chupon? Okay. Joke lang po. Alright. But you know what? Okay. Actually, Noah, PowerPoint po ulit. Noah in Hebrews or in Hebrew means Noach, which means rest. Nung nakita ng Diyos si Noah, napahinga siya eh. Tama ba? May kilala ba kayo Noah? Pag nakita nyo ba si Noah, napapahinga ka? Tama ba? May mga Noah ba dito? Okay. Hello? Sa gitna ng matinding galit ng Diyos, humupa yun no nakita niya si Noah. Tama? Ano ibig sabihin nun? Humanap ka ng Noah na titingnan mo kapag nasa gitna ka ng matinding galit or emosyon mo. Hanap ka. Hindi, ayoko po. Bakit? Yung Noah kilala ko, lalo ko nagagalit. Joke lang po okay. Di ba? Andito ba si Noah? Okay, marami ata Noah dito. Okay. Nandiyan ka ba? Okay, yan. Alright. Sorry, hindi ko kasi nakita yung arko mo sa labas eh. Okay. Tama ba? Okay. Hanap ka ng Noah mo. Not literal na pangalan Noah, pero hanap ka ng Noah-like mo na kapag nagagalit ka, titingin ka sa kanya at magre-remind ka, ay, pambira, ito yung gawa ni Lord sa buhay ko. Hanap ka ng ganun. Tama ba? Humarap ka ng Noah na magpapakalma sa'yo at magpapahupa ng matinding emosyon mo. Find it, whether tao yan o isang matinding bagay na niregalo ng Diyos sa'yo na magre-remind sa'yo parati na, hey, hindi puro pangit yung buhay, hindi puro pangit ang nangyayari sa'yo, may magandang bagay na ginawa si Lord sa'yo, may magandang bagay na ginagawa ang Diyos sa'yo. At ang maganda nito, sana ikaw, ako, tayong lahat maging Noah din tayo. Pangarapin natin na maging Noah tayo sa harapan ng Diyos, even sa harapan ng tao na magpapacify o magpapahupa ng galit ng Diyos at galit ng tao. Di ba? Na sana mag-serve tayo bilang Noah ng panahon na to. Tama? Okay? Lalo sa, di ba, sa tao, di ba, na pag nakita ka ng tao, totoo lang, ayoko na, quit na ako sa ministry, pero nakita ka niya, ay, teka lang, hindi pa pala, bibigyan ko ng chance. Kasi nakita ka eh, na-remind siya, di ba? Nung nakita ka niya, as if nakita niya si God sa buhay mo. Di pa pala tapos si Lord. Amen? Hello? Ang mga Noah ay may kakayahang magpahupa ng galit. Alam mo, napansin ko sa Bible, totoo lang, ang mga tao na nakakuha ng pabor ng Diyos, sila yung mga tao, totoo lang, na, alam mo yon, kaya talaga nilang somehow ibahin o pahupain ng galit ng Diyos. Like Noah. Diba, gugunawin ang buong mundo, pero sabi ni Lord, no, i-recreate ko na lang through Noah. Diba, Abraham, gugunawin na, dapat ang buong Sodom at Gomorrah, pero gumit na si Abraham, Lord, teka lang, gugunawin mo, paano kung may 50? Paano kung may 45? Paano kung may 30? Kaya nilang gumit na kay Lord, Moses. Diba, tabi ka na dyan, uubusin ko na yung Israelites na yan eh. Sabi ni Lord, teka lang, Lord, wag naman. Ano na lang sasabihin ng ibang bansa? Tama? Hello? Diba, yung mga taong nakukuha nila pabor ng Diyos, kaya nilang mag-mediate between God and man. Alright? Galing. Ano ibig sabihin nito? PowerPoint po. Favor of God ang sagot para mapahupa ang galit ng Diyos. Tama? Okay? Basta yung mga taong may pabor ng Diyos, nako, napapahupa nila matinding galit ng Diyos. Na bunga. Now, don't get me wrong, baka mamaya mag-come up tayo sa isang conclusion na magagalitin ng Diyos. Again, saan galing yung galit ng Diyos? Doon sa verses 5 to 8. Ba't galit ang Diyos? Sino bang hindi magagalit? Puro masama lang nakikita mo eh. Tama ba? Pero napahupa yun ng isang Noah. Alright? So, ang tanong ngayon, how did Noah got the favor of God? Paano ba nakuha ng Noah ito ang pabor ng Diyos? Ang dahilan. Tama ba? Bakit? Okay, from destroying the whole world into recreating it once again through Noah. Di ba? How did Noah got the favor of God? Noah got the favor of God through consecration. Tama. Noah consecrated himself. Hindi ka pwedeng parating, alam mo yun, kailangan talaga iba ka eh. Kailangan talaga separated ka. Kailangan talaga alam mo kung saan mo hinihiwalay ang sarili mo. Kasi kung parati ka na lang attached at parati ka na lang na-identify sa kung kani-kanino, hindi mo makukuha ang pabor ng Diyos. Amen? Noah made himself, di ba, identified with no other else other than God. Okay, di ba, pag binalikan natin yung verse, Genesis 6:9, di ba, yung account daw ni Noah at ng pamilya niya ay he was righteous. He was blameless among the people of his time, and he walked with God faithfully. So, paano pinatunayan, paano pinakita ni Noah that he was consecrated? Number one, Noah chose to live right with God. Pinili ni Noah na mabuhay ng tama kasama ang Diyos. Tama? Okay?
Hello? Noah was a righteous man, the Bible says. Noong panahon na walang ginawa ang tao, kundi mamuhay ng mali, marumi at lihis sa kalooban ng Diyos. Noah chose to live right and be right with God. Amen? Hello? Noah chose to live right and be right with God. Pinili at dinesisyon na ni Noah na maging tama at malinis sa harapan ng Diyos. Lumalabas na ang pagiging tama at malinis sa harapan ng Diyos. Ang tama at pagiging mali ay isang desisyon na ikaw ang pipili. Tama? Hindi, kasi wala akong choice sa buhay ko. Mali yan. Tama ba? Noah chose to live right and to be right. Pinili ni Noah yung tama. Yung tama at mali, pinipili. Tama ba? Hindi. Wala naman sa option kasi. Talagang yung sitwasyon ko ay tinutulak ako para maging ganito. That's not true. It's wrong. Stop using your negative situation and painful situation as an excuse for being wrong and doing wrong. Di ba? Tumigil na tayong gamitin ang sitwasyon natin. Bakit mo nagawa yan? Kasi ganito yung sitwasyon ko nung time na yun eh. Kasi ganito ginagawa ng mga tao sa akin nung panahon na yun eh. Kasi ganito narinig ko eh. Kasi ganito yung nararamdaman ko eh. Kasi ganito yung, di ba, sinasabi nila sa akin eh. Kasi ganito yung ginagawa nila sa akin. Kasi pinagtutulungan nila ako. Kasi pinagkakaisahan nila ako. Kasi mahirap lang ako. Kasi hindi ako nakapag-aral. Kasi hindi ako marunong. Kasi hindi ko alam. Tama? Stop making and using an excuse yung sitwasyon mong pangit at masakit na nangyari sa'yo o yung trauma mo. Stop saying na wala akong choice. Tama ba? It's my situation that tells me to be wrong and to do wrong. Hello? May kusa pa ba ako dito? Parang wala na. No, mali yan. You always have a choice. May choice ka. Lahat tayo may choice. Ang problema, sanay lang tayo o sinanay mo lang parati ang sarili mong piliin kung ano ang mas madali at komportable. May choice kang gawin ng tama, kaya lang mahirap lang siya. Mas madali kasi gawin yung mali. May choice ka naman eh na magpatuloy kay Lord, 'di ba, sa gitna ng matinding problema. Kaya lang mas pinili mong humiwalay at tumigil. Bakit? Yun kasi ang mas madali, yun kasi ang mas komportable. May choice ka naman na ipaglaban yung pagsunod mo kay Lord eh. Kaya lang mahirap kasi pine-persecute ka. So mas madali na lang na huminto para tumigil ang persecution sa iyo. Tama, may choice tayo, kaya lang lagi yung choices natin always leaning toward to what is easy, to what is comfortable, kung ano yung feeling mo mas magdadala ng maayos na pakiramdam sa'yo. Tama? Ang sabi ng Bible, Noah chose, di ba? Noah was a righteous man. Papa, ang hirap maging righteous sa panahon at sa panahon na napapaligiran ka ng isang buong mundo na puro mali ang buhay. It's not comfortable. Diba? Na magpatuloy kay Lord kung yung mga kasama mo huminto ng sumunod kay Lord. Tama ba? Hindi siya komportable. Kaya nga, point number 2, paano pinakita ni Noah na he was consecrated? Noah chose the hard way and not the comfortable and common way. Tama? Hello? Parati tayo may choices sa buhay. Hindi pa ako galit ha. Okay, nagpipreach lang. Okay. Parati tayo may choices sa buhay. Noah had the choice whether to live right with God, which is the hard way, or to live wrong and conform to the patterns and ways of the people of his time, which is the easiest and the comfortable way. Bakit? Lahat ng tao ng panahon na yun, dito papunta, ang dali naman, dito na lang din ako pupunta. Tama ba? Lahat ng kasama ko, umayaw na ang dali naman, ayaw na lang din ako. Lahat naman nagiinom na, lahat na naglalasing na, lahat naman gumagawa na ng masama, lahat naman ang laloko, lahat naman ang dadaya, lahat naman ang lalamang ng kapwa. Lahat naman pinipili na yung masama at mas madaling paraan para yumaman. Tama ba? Hello? Pero ang sabi ng Bible, but Noah was blameless among the people of his time. Nilagyan ng description ng Bible, among the people of his time. Diba? Okay maging blameless kung may kasama ka maging blameless. Pero si Noah, mag-isa lang siya, pinili niya maging blameless. Kahit lahat ng tao nung panahon niya ay punong-puno ng kasamaan. May gusto pa ba ako dito? Natahimik na kayong lahat. Tama? Noah chose to be blameless kahit tinutulak siya ng sitwasyon niya. Naku,
Integrity pa. Wala nang integrity ngayon, hindi na uso yan. Wala nga sa amin ditong may integrity. Tama ba? Ano ba? Faithful, time in ka pa. Wag na. Pumasok ka ng late, tapos i-time in mo ng maaga. Wala namang magko-correct sa'yo. Lahat kami ginagawa namin yan. Doktorin mo na yung sales mo. Tama ba? Dayain mo na yung assignment mo o kaya yung project nyo. Diba? Sabi mo sa magulang mo may project. Tapos diba, punta tayo sa ano. Ginagawa na nating lahat yan. Alam mo, ikaw na lang mag-isang gumagawa ng mabuti. Ang corny mo. Tama ba? Hello? The easiest way nung panahon ni Noah, diba, is magkasala. Bakit? Lahat ng tao nung time na yon nagkakasala. Amen? Doing wrong is the norm. Yun ang norm nung panahon ni Noah. Hello? Ikaw sa baba ko dito? Living wrong and living a sinful life is the standard of living in Noah's time. Diba? Okay, sabi niya, ano ka ba naman? Mag-isa ka na lang na gumagawa niyan sa ngayon. Lahat kami, andito na. Tingnan mo, ikaw na lang dyan, outcast ka na. Tama ba? Tingin mo, gano'ng katindi yung pressure no? Nasa kumpanya ka, tapos di ba lahat ng tao gumagawa ng loloko, tapos ikaw na lang mag-isa nandiyan ka. Gano'ng katindi yung pressure? Sa school mo, tama ba? Lahat sila nagjojowa, lahat sila, tama ba? Nagdodoktor, nanloloko, nandadaya, at kung ano-ano pa nagbubulakbol. Tapos ikaw na lang yung hindi. Gano'ng katindi yung pressure? Tama. But we're talking about one company. We're talking about one campus. Nung panahon ni Noah, we're talking about one whole world. Sinasabi, hindi kasi na-pressure ako. Si Noah, pambira, isang buong mundo, pinipressure siya. Ano sinasabi mong pressure dyan? Tama ba? Okay? Hindi ilang tao, hindi ilang pamilya. Tama ba? Hindi ilang classmate. Buong mundo. Tama ba? Ang pressure ni Noah. Pero tanong, napili ba rin ba ni Noah yung tama? Yes. Pwede pa rin piliin ang tama kahit under pressure ka. Pwede pa rin piliin ang tama at malinis kahit outnumber ka. Kahit nga mag-isa ka na lang. Hello? May gusto ba ako dito? Pinili ni Noah mag-counterflow sa buhay ng mga tao nung panahon niya. Lahat kayo papunta dyan, sabi ni Noah, ayoko dyan. Wala dyan si Lord. Kahit nandyan kayong lahat, kahit nandyan lahat ng tropang kinikilala ko, kahit nandyan lahat ng barkadang kinikilala ko, kahit nandyan lahat ng best friend ko, kahit nandyan lahat ng mga nakasama ko noong unang panahon, kaya lang nakita ko wala na dyan si Lord, ayoko na dyan. Tama ba? Wala na dyan si Lord. Tama ba? May sahod na malaki dyan, wala naman si Lord, ayoko dyan. May kitang malaki dyan, wala naman si Lord, ayoko dyan. Tama ba? May feeling good dyan, napapasify yung emosyon ko dyan, tanggap ako dyan, accepted ako dyan, di ako nakokorek dyan, hindi ako, di ba, napapagalitan dyan, pero wala dyan si Lord, ayoko dyan. Tama ba? Hello? Pinili ni Noah mag-counterflow. Wala bang choice si Noah? Meron. Tama ba? Hello? Wala bang choice si Noah noong time na to? Meron. Parati kang may choices sa buhay. Amen. Magpapatuloy o hihinto. Choice mo yan. Lalaban or game show po yan. Aayaw. Tama ba? Choice mo yan. Tama ba? Pera o bayong? Wala na yun. Alright? Mag-worship o magre-reklamo? Choice mo yan. Magtitiwala o magdududa? Choice mo yan. Magbibigay o magdadamot, kasi naman ang hirap ang daming pangangailangan unahin ko ba yan? Choice mo yan. Tama ba? Mag-aapoy o manlalamig, choice mo yan. Mananampalataya o magiging negatibo, choice mo yan. Magpapatuloy sa pagkakasala o magbabago ng buhay at magre-repent, choice mo yan. May choice ka. Tama ba? Susunod or susuway, choice mo yan. Tama ba? Hindi sitwasyon mo ang magsasabi at magdidikta sa'yo. Ikaw, pwede mo pa rin piliin. Genesis 6:22, ang sabi ng Bible, Noah did everything just as God commanded him. Pinili pa rin ni Noah na gawin lahat ng pinagagawa ng Diyos sa kanya kahit pa ang mga tao sa paligid niya noong time na yon ay hindi na ginagawa ang pinag-uutos ng Diyos.
Pinili pa rin ni Noah ang sumunod sa Diyos nung time na yon kahit pa wala nang sumusunod sa Diyos. Kahit na wala na siyang, ano mo yon, hindi kasi wala na akong sinusundan. Tama ba? Okay? Wala na akong makitang gumagawa ng tama. Sabi ni Noah, di ako magpapakita ka na kung ano tama. Wala na akong sinusundan na tama. Di bakit ako susunod sa mali? Ako mag-uumpisa ng tamang susundan. Amen. Ang dami natin excuses. Wala naman kasi nag-guide sa akin. Wala naman kasi nanguna sa akin. Wala naman kasi nagturo sa akin. Tama ba? Hello, hanggang ngayon ba naman kailangan pa sa yung ituro kung anong tama at mali? Hello, alam mo na kung anong tama at mali. Kaya lang, ang choices mo hindi tama at madali. Ano ang madali? Ano ang tama at mali? Ano ang mas madali at mas masarap? Yun lang. Hindi, mas masarap kasi dun eh. Dito kasi, daming commitment, daming bawal, daming gagawin. Diba? Hello, dito na ako sa madali. Ilan dito, amen, pinipili lagi kung ano madali. Tama ba? Ilan dito, lagi ang pattern mo, sinanay mo yung sarili mo. Diba? Ano yung mas komportable? Dito ako, hindi ako marirebuke. Dito, hindi ako dito kasi hindi ako dito mape-persecute. Tama ba? Dito kasi pag sinunod ko to, naku, dami ko na namang poproblemahin dyan. Tama ba? Pero nandito si Lord. Amen? Hello? Alam mo, piliin natin parati ang maging tama at malinis sa harapan ng Diyos kahit pa ito ay masakit at mahirap. Nga pala, hindi lahat ng bagay na madali at masarap ay tama. Tama ba yon? Diba? Masarap ba piliin si Lord noong panahon ni Noah? Hindi. Pinagtatawanan si Noah noong time niya. Ang tawag ng mga tao kay Noah noong time niya, baliw. Gagawa ka ng arko, tirik ang araw. Tama ba? Hindi uulan, babae ng buong mundo. Paano uulan? Tama ba? Okay? Mas mainit pa sa ulo namin yung sikat ng araw. Tama ba? Hello? Tapos si Noah, nagpupupukpok at gumagawa ng arko sa tuktok ng bundok. Di ba loko-loko yan? Tama ba? Hello? Sa panahon ngayon, ang hirap-hirap ng buhay, nagbibigay ka pa sa Diyos, loko-loko ka. Sabi niya, alam mo, sorry pero mas magiging loko-loko ako kung hindi ako magbibigay kay Lord. Hirap na nga ng buhay, magdadamot pa ako kay Lord. Tama ba? Sa panahon ang hirap ng buhay, tama ba? Naglilingkod ka pa sa Diyos, dapat yung oras mo, inilalaan mo na yan, magpahinga ka. Yung paguri ng mga tao. Ay, sorry. Iba pala yun. Okay. Tama ba? Hindi alam ng iba, okay? Di ba? Hello? Pagpagod ka, magpahinga nga. Tama? Hello? Hindi. Di ba? Bakit ako magpapahinga? Uunahin ko si Lord. Trabaho ko rin. May trabaho ako sa kumpanya, pero may trabaho akong sumamba kay Lord. At ang pahinga ko ay presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede bang piliin ng tama kahit masakit? Yes. Pwede bang piliin ng tama kahit mahirap? Yes. Amen? Diba? Sana wag kang masanay sa madali. Amen? Kasi hindi parati ang Diyos nasa madali. Minsan ang Diyos, o madalas ang Diyos, nandun sa mahirap. Nandun sa masakit. Tama ba? Kasi madalas, yung masarap at madali, andun ang pagkakasala. Amen? Number 3, paano pinakita ni Noah na consecrated siya? Noah chose to be different. Iba siya. Okay? Hindi naman ikatabi mo. Mukha ba siyang iba? Okay? Diba? Sabi ng mga tao kay Noah, nagbago ka na. Yes, nagbago talaga ako. Bakit? Nagpakasama kayong lahat. Alangan naman tumulad ako sa inyo. Kung pinipili nyo magpakasama, di magbabago talaga ako sa inyo. Pero kung pinipili nyo pa rin sumunod kay Lord, okay, hindi ako magbabago sa inyo. Pero kung pipiliin nyo magpakasama, humiwalay kay Lord, magpatuloy sa pagkakasala nyo, tapos isasama nyo ako, ay, sorry, pero magbabago talaga ako. Amen? Kasi hindi ako pwedeng hindi magbago kung dinadala nyo ako sa masama. Kung dadalhin nyo ako sa mabuti, go. Amen? Sabi ng Bible, He walked faithfully with God. Tama? Sa buhay, mamimili ka, either you will walk faithfully with people or you will walk faithfully with God. Now, hindi ko sinasabing masama maging faithful sa tao. Again, kung sinasama ka ng tao sa kabutihan, then be faithful with that person. Sinasama ka sa kabutihan sinasama ka papunta kay Lord, sinasama ka papuntang pagsunod kay Lord, sinasama ka sa paglalim kay Lord, sinasama ka para maging matinding worshiper ni Lord, go. Tama? Pero kung sinasama ka niyan para sumuway kay Lord, then that's the time that you need to stop being faithful with people. Ang favor ng Diyos ay makukuha ng mga taong pinipiling maging iba. Pinipiling maging malinis sa harapan ng Diyos kesa makisama at makisama
sa kasamaan ng iba. Amen? Di ba? Yun ang, di ba? Nung tiningnan ng Diyos ang mundo, lahat nakikita niya magkakamuka. Buong mundo magkakamuka. Pare-parehas ng inclination, pare-parehas ng desire, pare-parehas ng tibok ng puso, pare-parehas ng likaw ng bituka. Pare-parehas silang lahat. Buhay, mindset, lifestyle, heartbeat, desires, inclination of their hearts. Di ba? And sabi ni Lord, the Lord saw how great the wickedness of the human race. Hindi niya sinabing the Lord saw the wickedness of nation, certain tribes. No, sabi niya, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. That every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Pare-parehas lang nakikita ng Diyos until He saw Noah and his family. Tama? Sabi ni Lord lang, magkakamukha lahat. Tapos nung pagtingin niya, uy, may iba. Tama? Noah was different and unique. But he was not weird. Maraming iba kasi different pero weird. Tama? Noah was different and unique. Tama? But he is not weird. Rather, he is faithful. Sana wag ka mukhang weird. Amen? Sana faithful ka. What will make us unique and different in the eyes of God? It's our faithfulness to God. Ano kaibahan mo? Ano ang magdi-differentiate sa'yo sa iba? Yung faithfulness mo sa Diyos. The reason why Noah did not conform to the pattern of the world, though it is the easiest and the comfortable way. Pero ba't hindi pinili ni Noah? Bakit? Kasi ang taas ng faithfulness niya sa Diyos. Amen? Manig mabuti. Kapag mas mataas ang faithfulness mo sa tao kaysa sa faithfulness mo sa Diyos, di mo mapipilis ang Diyos. Hindi mo mapiplease ang Diyos. Bakit? Mas mataas ang faithfulness mo sa tao. Alam mo, daming tao, totoo lang, nahihiya silang sumuway sa tao, pero hindi sila nahihiya sumuway sa Diyos. Ba't hindi ka nakapag-commit? Kasi nahihiya ako sa barkada ko. Nahihiya ka sa barkada mo, pero hindi ka nahihiya kay Lord. Tama ba? Kaya ang daming tao, totoo lang, ang hindi makukuha ang pabor ng Diyos. Bakit? Tama ba? Mas nahihiya sila sa sasabihin ng tao sa kanila kaysa sa kung sino sila magiging sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi ni Noah, okay, mas pipiliin ko maging maayos sa harapan ni Lord kaysa maging maayos sa harapan nyo. Kung magiging maayos ako sa harapan nyo by conforming to your ways and patterns, wag na lang. Mas pipiliin ko maging unique and different basta okay ako sa harapan ng Diyos. Tama ba? Sabi ni Noah, mas makapangyarihan. Tama ba? At mas powerful ang sasabihin ng Diyos sa akin kaysa sasabihin nyo sa akin. Kung sasabihin ako ng buong mundo, sorry for the word, baliw, tanga, at kung ano-ano pa, dahil sa pagsunod ko kay Lord, ayos lang. Kaysa naman sabihan ko naman ng mundo ko, okay ka. Uy, approve. Nice. Galing mo ha. Tama ba? Pero sa harapan ni Lord, di ka naman approve. Amen? Taas ng faithfulness ni Noah sa Diyos. Di ba? Kung tinatalo ng faithfulness mo sa tao, ang faithfulness mo kay Lord, di mo makukuha ang pabor ng Diyos. Amen? Hello? Hindi ko sinasabi huwag tayo maging faithful sa tao. Maging faithful ka sa boss mo sa kumpanya. Employer mo yan eh. Maging faithful ka sa magulang mo. Maging faithful ka sa teacher mo. Maging faithful ka, tama ba, sa mga nilagay sa'yo ni Lord. Pero dapat, alam mo na mas mataas dapat ang faithfulness mo sa Diyos. Amen? Nung dumating sa point na mamimili si Noah, sino susundin? Diyos o tao? Noah chose God. Amen? Sana ang distinction and difference mo sa iba ay dahil faithful ka sa Diyos. Ang common denominator ng mga tao nung panahon ni Noah, lahat sila namumuhay ng mali, marumi. Amen? Si Noah, pinili niyang maging different. How? By being faithful to God. Amen? Ano resulta? Tama, what was the result nung nakuha ni Noah ang pabor ng Diyos? Okay, may PowerPoint po tayo dyan. Ano result? Sige po. Ano na pala ni Noah nung nakuha niya ang pabor ng Diyos? Pinakamatindi lang naman. What did Noah get? Salvation of his entire family from the great flood. Tama. God was about to destroy the whole earth. God was about to destroy the mankind and the face of the earth. Genesis 7 verse 1. Then the Lord said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation.
Tama ba? Anong klaseng henerasyon yan? Makasalanan, masuwayin, marumi, matikas ang ulo. Amen? Hello? Kaya verse 17, talon po tayo. Verse 6, Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Ano nakuha ni Noah by getting the favor of God? Na itakas niya ang sarili niya at ang pamilya niya sa matinding kapahamakan. Amen. I wanna tell you, hanggat nasa mundo tayo ito na pinatatakbo ng mga makakasalanang tao, parating may distraction na darating. Pero pag nakuha mo ang pabor ng Diyos, maililigtas mo ang sarili mo at ang pamilya mo at mga taong piniling sumama sa iyo o dinidikit ng Diyos sa iyo sa mga parating na pagkawasak, bunga ng katigasan ng ulo ng mga makasalanan. Amen. Lagi may pagkawasak na darating sa mga makasalanan. Amen. Verse 17, talon po tayo. For 40 days the flood kept coming on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. Grabe yung baha. Even, di ba, ang buong bundok ay natabunan. The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. Every living thing that move on the land perish. Lahat namatay, birds, livestock, wild animals, and all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. Lahat, everyone perish. Everything on dry land that had breath of life in its nostrils. Lahat ng umihinga died. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and all the creatures that move along the ground and the birds were wiped out from the earth. Kala mo exempted mga ibon, lumilipad, mamamatay din sila. Bakit? Wala silang papatungan. Ano sabi ng Bible? Only Noah was left and those with him in the ark. Amen? What did Noah get? Tama ba? By getting the favor of God, salvation. Kaligtasan niya, kaligtasan ng pamilya niya. Do you know na hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, parating merong kapahamakan? Tama. Hello? Pero kung may pabor ka ng Diyos, parati ikaw ay makakasalba at maisasalba ng Diyos sa kapahamakan. Ito po tayo mag-e-end. Ano mga lessons na makukuha natin sa buhay ni Noah? Number 1, hindi lang dapat kayamanan, karangyaan, kasiyahan at kapangyarihan ang goal ng buong pamilya, kundi dapat goal din na makuha ang pabor ng Diyos. Amen? Dapat ang goal natin, tama ba? Kunin ang mundo, magpakayaman, abutin ng magkaroon ng magandang bahay, maganda lahat ng yan. Pero hindi lang dapat yan ang goal ng pamilya. Tama ba? Ang goal nila Noah nung time nila ay hindi makilala bilang pinakamayamang pamilya, pinakamakapangyarihang pamilya, pinakasikat na pamilya, pinakasaganang pamilya. No, ang goal nila Noah noong time na yon, makilala sila bilang pamilya na nakuha ang pabor ng Diyos. Dapat ang pangunahing nagsusumikap na abutin ang pabor ng Diyos, diba, ay Noah, ama ng tahanan. Kaya kung may mga tatay dito, dapat ikaw ipursige mo. Teka lang, kailangan ang goal namin, makuha namin ang pabor ng Diyos. Kung walang tatay, nanay, kung wala pa yung mga magulang mo, ikaw, anak, tama ba ang goal natin? Kailangan makuha namin ang pabor ng Diyos. Amen? The one thing that we are seeking and after and pursuing is the favor of God. Pag nakuha mo ang pabor ng Diyos, lahat ng bagay susunod sa'yo. Pagkakaloob ni Lord sa'yo. Pero kahit makuha mo lahat ng yan, daming tao ng panahon ni Noah, nakuha nila yung yaman ng mundo. Nung dumating ang baha, wala na yun. Tinangay silang lahat. Tama ba? Yung mga bagay na nakukuha mo, tama ba? Okay, ang tanong, kaya ka bang isalba niyan pag dumating ang kapahamakan? O baka kasama kang tatangayin yan? Amen? Si Noah, nakuha niya ang pabor ng Diyos. Amen? Pangalawa, ang pinakamatinding security na maibibigay mo, maibibigay ng magulang sa kanyang anak ay makuha ang pabor ng Diyos. Ama, maganda mga magulang na pagtapos sa pag-aaral, very good yan. Nabigyan sila ng maayos na kabuhayan, na i-ready ang kanilang negosyo, na i-ready ang kanilang future, maganda yan. Tama ba? Pero sana,
Okay, gusto ko malaman mo kahit nabigay mo yung pinakamatinding kayamanan sa kanila, kahit nabigay mo pinakamatinding edukasyon sa kanila, hindi mo pa rin naibigay ang pinakamatinding seguridad sa kanila kung hindi mo sila nadala sa pagsunod kay Lord. Ang pinakamatinding security na maibibigay ng magulang sa anak ay nadala niya yung anak niya sa pagsunod kay Lord at nakuha ang pabor ng Diyos. Tama ba? Ang pabor ng Diyos ay ultimate security ng pamilya. Na-secure ni Noah ang pamilya niya dahil na-secure niya silang sumasamba at sumusunod sa Diyos. Ang pabor ng Diyos ay pang-pamilya. Amen? Hello? Diba? Kaya i-declare mo yan, favor of God on my family. Favor of God on my family. Ilan dito gusto ipamana ang pabor ng Diyos sa pamilya niya? Amen. Pangatlo, hindi makukuha ng isang pamilyang magulo at marumi ang pamumuhay ang pabor ng Diyos. Tama? Hindi makakakuha ang isang pamilya na magulo at marumi ang pamumuhay ng pabor ng Diyos. Kaya anong ibig sabihin nun? Check nyo, teka lang, ang gulo ng pamilya namin. Kailangan mo nang umiyak kay Lord, iayos namin. Hindi kami pwedeng magulo. Hindi kami pwedeng marumi. Kasi hindi namin makukuha ang pabor ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay nakuha ng pamilya ni Noah. Ano yung pamilya ni Noah? Maayos. Hindi ko sinasabing perfect. Wala naman perfect. Amen? Pero yung family ay kumikilala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nagbubuklat ng Biblia, nananalangin. Tama ba? Nakikinig kay Lord at inuuna ang Diyos. Amen? Whew. Number 4, second to the last, ang pamilyang makakakuha ng pabor ng Diyos ay pamilyang sama-samang sumasamba at sumusunod sa Diyos. Amen? Now, kung nakita mo yung sarili mo ngayon, hindi pa kami ganon, edi yan ang panalangin mo. Parents, children, tama, pray, never give up. Diba? In your parents, in your children. Don't give up. Tama ba? Huwag kang sumuko. Dalhin mo sila. Lead. Let us lead our whole family. Kung magulang ka ngayon, i-lead mo yung anak mo. Kung anak ka, then i-lead mo yung magulang mo papunta sa Panginoon. Tama ba? Kaya ba? Kung ikaw lang, pero gusto ko malaman mo, sasamahan ka ni Lord. Hindi madali. Again, huwag natin piliin kung ano yung madali. Tama ba? Mahirap, yes. Pero gusto ko malaman mo, sasamahan ka ng Diyos. Amen. And last, number 5, dito pa ako mag-end. Favor of God ang magsasalba sa'yo at sa pamilya mo sa oras ng kapahamakan at oras ng paniningil ng Diyos sa kasamaan ng mundo. Tama ba? Nung siningil ng Diyos ang kasamaan ng mundo, tama, God was able to save His family. Bakit? Kuha niya pabor ng Diyos. Tama ba? Bakit naligtas si Noah at ang pamilya? Bakit? Hindi nila piniling sumama sa kasamaan ng mundo. Kung pinili nilang sumama sa kasamaan ng mundo, kasama silang naubos. But Noah chose to be different. Amen. Sana you chose to be different. Amen. Tapos na po ako. You know what? Hindi po na mayaman. Hindi na payaman ng Diyos si Noah. Hindi ko sinasabi na hindi kayo payayamanin ng Diyos. Iba-iba tayo ng panawagan. Okay? Hindi din nagawang pasikatin at gawing number 1 ng Diyos. Okay lang yan. Diba? Magpapastor yan. Tama ba? Sige po. Okay. Paparapol po namin mamaya yan. Okay. Alright. May number po dyan sa ilalim ng upuan nyo. Okay. Joke lang po. Diba? So you know what? Bakit ko hahabulin ng pabor ng Diyos? Tama ba? Bakit? Ano na pala ni Noah na nakuha niya ang pabor ng Diyos? Anong nakuha ni Noah? Siya lang naman. Tama ba? He pleased the Lord during his whole lifetime. Alam mo anong result nung nakuha ni Noah yung pabor ng Diyos? Noah lived his life every day with the knowledge that he is living right with God. Ang sarap mabuhay ng paggising mo sa umaga, araw-araw gumigising ka na alam mo, namumuhay ka ng tama sa harapan ng Diyos. Hindi yung pagkagising mo, di ba, natulog kang guilty sa mali mong ginawa at paggising mo, guilty ka pa din. At ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kasi di ba, ikaw mismo alam mo, empty ka. At alam mo yun, purposeless ka. At walang meaning ang buhay mo. Tama. Pero si Noah, everyday alam niya. Diba? Sarap mabuhay na alam mo araw-araw, nagagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? At ikaw, habang tinitingnan ka ni Lord, alam mo, natutuwa ang Diyos sa'yo.
Tama. And last, again, he was able to save his family. Lahat tayo, di ba? Ang goal natin, kaya ka nagtatrabaho eh. Kaya ka nag-aaral. Kaya ka nagtatayo ng kumpanya. Bakit? Kasi ang goal mo, isalba ang pamilya mo sa kahirapan. Salba ang pamilya mo sa kung saan kayo nandun ngayon. So kung malaman mo, di ba? Pinakamagandang paraan to save your family, okay, is to get the favor of God. Hindi kasi, hindi nila ako sinasamahan. Huwag mo na sila. Baka ikaw kasi, ikaw muna, hindi mo pa nakukuha pabor ni Lord. Ikaw muna kausap ni Lord. Hindi naman agad nasama ni Noah yung family niya eh. Noah lead his family. Tama ba? Okay. At pwedeng ikaw lang muna ngayon, gaya ni Noah, siya lang muna nag-umpisang sumusunod kay Lord. Pero yung pagsunod niya kay Lord, ay sineryoso niya. Naging determinado siya. He walked faithfully with God. He chose to be blameless. Kahit pa ang daming temptation, na wag na, wala naman naniniwala, di naman ako sinasamahan ng pamilya ko, hindi naman nag-agree sa akin ng maraming tao. Pero sabi niya, hindi, I'm gonna set an example. I'm gonna be a model. Tama ba? Kahit ako lang mag-isa. And later on, Noah, paglingon niya, nakasunod na pala yung pamilya niya. Ngayon, pine-persecute ka lang, ngayon, di ka lang sinasamahan. Pero alam mo, maging faithful ka lang kay Lord, magugulat ka isang araw, paglingon mo, ando na sila. Mag-isa ka lang na nakataas ng kamay ngayon, magugulat ka paglingon mo, nakataas na rin sila ng kamay. Amen? Just be faithful. Let's get the favor of God. Ano nakuha ni Noah? Sabi ng Bible, and Noah found favor in the eyes of God. Hindi kinaawaan ng Diyos si Noah. Hinangaan ng Diyos si Noah. Tama? Sana wag tayo parating magmukhang kaawa-awa sa harapan ng Diyos. Kawawa naman. Nung nakita ng Diyos si Noah, sabi niya, grabe, hindi siya nakakaawa, nakakahanga siya. Sana hangaan ka ng Diyos sa tindi ng commitment mo sa Kanya. Sana hangaan ka ng Diyos sa tindi ng faithfulness mo sa Kanya. Na kahit pag gumagapang ka na dyan sa pagsunod mo kay Lord, at mas madali kang umalis dyan, at mas komportable sa kabilang buhay. Hindi, Lord, dito lang ako. Kahit gumagapang ako dito, basta nandito ka. Masaya ako. This is my safe place. This is my comfortable place. This is my resting place. This is my place because you are here, Lord. Amen. Tatayo po tayong lahat. Church, hindi rin naman iba ang panahon natin sa panahon ni Noah. Pwedeng ikaw din ngayon, napapaligiran ka din ng mga, alam mo yun, unfaithful na tao, wicked na tao. Pwede napapaligiran ka rin ngayon ng isang kumpanya, ng isang pamilya, ng isang mundo, isang eskwelahan, isang community ng mga tao na hindi pinipili ang Diyos. Pero alam mo, let's use the life of Noah as a motivation na pwede palang piliin ng tama kahit napapaligiran ka ng mali at marumi. Pwede palang piliin ng Diyos kahit ang mga tao nakapaligid sa iyo ay ayaw piliin ng Diyos. Choose God. Choose the hard way, not the easy and comfortable way. Choose to obey though it hurts. Choose to worship God though it is not comfortable right now. Hindi usapin kung anong madali, usapin kung nasaan ang Diyos. Usapin ito kung saan ko makukuha ang pabor ng Diyos. Let's aim to get the favor of God because getting the favor of God is equivalent to saving yourself and saving your family. Noah got the favor of God, and because of it, he lived every day his life knowing nagagawa ko ang gusto ni Lord. Masaya si Lord. So right now, can we close our eyes? Hindi ko alam kung nasan ka ngayong kalagitnaan. Gitna ka ba ng matinding pressure? Nasa gitna ka ba ng, pwedeng you are right now torn between two. Ano ba pipiliin ko? You know what? Choose kung nasan si Lord. Choose hindi kung ano ang masarap. Choose kung sa alin ang nakikita mo at alam mo, ando ng Diyos, ando ng kalooban ng Diyos, ando ng pabor ng Diyos, ando ng kaligtasan ng pamilya mo. Kung nasa ng Diyos, nasa ng pabor ng Diyos, andun ang kaligtasan mo, andun ang security mo, andun ang blessings mo, andun ang promotion mo. Huwag kang mabulag ng pain, huwag kang mabulag ng mga persecutions, huwag kang mabulag ng kasamaan at mga pangit na nangyayari sa paligid mo na hindi mo na nakita. May bagay pa rin ginagawa si Lord na maganda. Sapat na si Noah
na nakita ng Diyos para humupa siya at sabihin niya, I'm gonna recreate. Hindi ko nagugunawin, pero i-recreate ko. Do not be overwhelmed by the sinfulness of the world. Do not be overwhelmed by the greatness of your problems. Do not be overwhelmed by the weight and heaviness ng struggles mo ngayon na feeling mo, di mo na kaya, kuba ka na, ang bigat-bigat ng pasan-pasan mo. I wanna tell you, meron pa ring liwanag. Meron pa ring Noah na magre-remind sa'yo, meron pa ring tama. Pwede pa rin akong magpatuloy kay Lord. Pwede ko pa rin ma-please si Lord kahit nandito ako sa gitna ng masakit na sitwasyon ko. So right now, kahit wag ka nang lumapit dyan, dyan ka sa kinaupuan mo, kung gusto mo lumuhod dyan, o kung gusto mo nakatayo, basta manalangin ka kay Lord ng buong puso at gawa ka ngayon ng desisyon na, Lord, I'm gonna choose you. Pinipili kita. Pipiliin ko mabuti. Pipiliin ko kung anong malinis sa harapan mo. Pipiliin ko maging tapat. Pipiliin ko, Panginoon, kung ano ang kalooban mo. Hindi ang madali at masarap, kundi kung ano ang gusto mo at kalooban mo. Be the Noah of your family. Be the Noah of your ministry. Be the Noah of your company. Be the Noah of your community. Sana ikaw ang gamitin ng Diyos para gumawa ng arko na magsasalba sa iyo at magsasalba sa pamilya mo, kumpanya mo, trabaho mo, campus mo, community mo. Get the favor of God at all cost. Oh, Jesus. Panginoon, bilang isang simbahan, nagde-decide kami ngayon na mabuhay ng tama, malinis at tapat sa iyong harapan. Regardless na kung nasan man kaming season ng buhay namin ngayon, kami man ay nananagumpay o kami man ay nasa baba at hirap at gumagapang sa buhay, pipiliin pa rin naming makinig sa iyo. Pipiliin pa rin naming sumunod sa iyo. Pipiliin pa rin naming sumamba sa iyo, Panginoon. We will always choose what you want over what we want. Hindi emosyon namin, hindi pakiramdam namin o tingin lang namin ang aming lalakaran at gagawin, kundi kung ano ang nais mo at mabuti at nakakalugod sa harapan mo. Just like Noah, Lord, we chose to walk with you faithfully. We chose to be blameless. We chose to be right with you, and we choose to do what is right according to you, O God. Tulungan mo kami bilang simbahan, bilang pamilya, bilang mga disciple, bilang mga anak mo ngayon, na magpatuloy sa tama, though it hurts. Magpatuloy, Panginoon, sa pagsamba, O God, though hindi to madali. Pero Lord, yung masakit at mabigat, later on, gumagaan dahil nalulugod ka sa aming pagsunod at pagsamba. Tulungan mo kami maging Noah ng henerasyong ito. Lord God, to build an spiritual ark na kung saan ipapasok namin ang tao at doon sila makakakilala sa iyo. At doon sila makakahanap ng tunay na seguridad, buong kaligtasan
at tunay na kasaganahan sa buhay. Salamat po. Thank you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag sumuko sa pamilya namin. Just like Noah, i-lead namin ang pamilya namin sa iyo. Oh God, our family is for Jesus. Dalangin namin, Lord, favor of God in our families. Favor of God in our families. Oh God, paboran mo ang pamilya namin. Susunod kami sa iyo, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo bawat isa na naririto ngayon, even nasa online. We will walk with you, Panginoon, pursuing your favor in us. We love you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.